Sabay kaming pumili ng kapatid ko ng babaeng beastman. Hindi man lang siya nagdalawang isip. Pinili niya ang White Wolf na sobrang lakas sa laban. Samantalang ako ay naawa sa malungkot na kapalaran ng mga beastman. Pinili ko ang halos mamatay ng sirena sa arena. Pero sino ang mag-aakalang sobrang arogante ng White Wolf? Talagang minamaliit ang mga tao. Ginawa na ng kapatid ko ang lahat pero hindi pa rin niya napaamo. Samantalang ang sirena kong asawa ay banayad at maalaga. Hindi lang niya ako inaalagaan araw-araw. Marunong din pala siyang magpagaling. Nagawang pagalingin ang mga paakong pilay sa loob ng maraming taon. Nang makita ito ng kapatid ko ay namula sa inggit ang mga mata. Natakot siyang maagawan ko siya ng mana. Nagplano pa siya ng isang aksidente sa sasakyan, na naging dahilan ng pagkamatay ko. Nang muling magmulat ang aking mga mata, ako ay muling isinilang sa araw ng pagpili ng asawa. Sa pagkakataong ito, inunahan ng kapatid ko ang pagpili sa halos patay ng sirena. Dahil dito ay kumunat ang noo ng aming ama. Jackie, hindi ba kalokohan na yan? Mukhang sobrang mahina ng sirenang yan. Paano kanya matutulungan? Siya ang napili kong sirena. Pagbigyan mo na lang ako sa pagkakataong ito. Sa pagtingin sa reaksyon ni Jackie, at sa nag-aalab niyang tingin kay Ruizu. Handa akong tumaya, siya rin ay muling isinilang. Pagkapatid kaming tunay ni Jackie. Ako sana ang pinaka-pinapaborang tagapagmana ng ama. Ngunit noong ako ay 12 taong gulang, dumating ang mga kaaway, dinukot nila ako at ang aking ina. Nakapagtakas lang ako mula sa impyerno kapalit ng aking mga paa. Hindi ganoon ang sinwerte ng aking ina. Namatay siya sa kamay ng mga kaaway. Maganda ang samahan ng aking mga magulang. Ayaw harapin ng ama ang katotohanan ng pagkamatay ni nanay. Sinisi niya ako dahil hindi ko siya naprotektahan. Dagdag pa na ang pamilyang Ma ay henerasyon ng nasa negosyo ng armas. Pinakamahalaga sa kanila ang lakas ng mga tagapagmana. Kahit may talento ako, naging isang inutil na naka-wheelchair lang. Hindi na ako karapat dapat humarap sa publiko. Kaya tuluyan na akong isinuko ng ama. At ibinuhos ang paghubog kay Jackie na kapatid ko. Lumipas na ang napakaraming taon. Sanay na akong paboran siya ng ama. Ngayon isang lamang lang ang ginawa ni Jackie. Wala ring nagawa ang ama kundi pumayag. Tuwang-tuwa si Jackie na parang bata. Itinaas niya ang bidding card. Agad lumapit ang mga tauhan. Matapos kolektahin ang bayad, agad nilang tinanggal ang mga kadena kay Ruizu. Magalang nila siyang ibinaba. Sa sandaling iyon si Ruizu ay mukhang kawawa. Hindi alintana na punong-puno ng sugat ang katawan. Lumuhad siya at yumuko ng malalim kay Jackie. Batang amo, ang pangalan ko ay Ruizu. Salamat at iniligtas mo ako. Sa hinaharap ay aalagaan kita ng mabuti. Sige. Lalong lumipad ang saya ni Jackie. Agad niyang ainalalayan si Ruizu. At niyakap sa kanyang dibdib. Maliit na ganda sa hinaharap, tulungan mo akong mabuti. Ikaw na ang aasahan ko. Nang makita ko ang eksenang ito, hindi ko napigil ang mapangiti ng malamig. Aking handgal na kapatid, ang nakal-alasong sirenang ito, alagaan mo na lang siyang parang kayamanan. Ang kanyang lamang at pagsunod ay pawang pakitang tao lamang. Tungkol naman sa akin, itinuro ko ang nasa arena. Naliligo sa dugo, ngunit nanatiling tuwid na nakatayo ang White Wolf na si Luoxi kahit duguan. Ang White Wolf na ito ang gusto ko. Pinakamatalas ang 5 pandaman ng lahing lobo. Kakatapos ko lang magsalita, agad akong sinulyapan ng kanyang mapagmataas na mga mata. Punong-puno ng galit ang kanyang tingin. Ito ay pagtutol. Nang marinig ni Jackie ang pinili ko, tahasan siyang tumawa ng may panlilibak. Mahal kong kuya, sino ba ang hindi alam na ang lahing lobo ang pinakamapagmataas? Ikaw na isang pilay na naka-wheelchair. Paano mo siya mapapagsilbi sa'yo? Nakasimangot ang ama. Makikita sa mukha niya ang hindi pagsang-ayon. Pinatong ko ang aking mga kamay sa tuhod. Tama, pilay ako. Isa akong basurang pwedeng apakan ng kahit sino sa pamilya Ma. Ngunit ganito man ang itinadhana. Hindi ibig sabihin na sasuko ako at hindi lalaban. Sa hindi maipaliwanag na paraan. Nararamdaman kong kayang baguhin ni Luoxi ang aking kapalaran. May tiwala akong makukuha ko ang kanyang pagtitiwala, at magagamit ko siya para sa akin. Pagkatapos ay isa-isang babawiin ang mga dapat ay akin. Pahanda ka bang bigyan ako ng isa pang pagkakataon? Ipinapangako kong may paraan ako para paamuhin ang White Wolf. Simula nang pumanaw si nanay, lalong lumayo ang loob namin ng ama sa isa't isa. Sa mga nagdaang taon, naranasan ko ang malamig na pagtingin sa pamilya Ma. Ngunit ni minsan ay hindi ako nagreklamo. At hindi rin ako yumuko sa ama. Ngayon lamang ito ang unang beses na nakiusap ako sa kanya. Marahil ang guilt sa puso ang nagpayanig sa ama. Tinitigan niya ako ng ilang segundo. At sa huli ay tumango. Pagbalik sa mansyon ng pamilya Ma, hindi na kumain ng hapunan si Jackie sa pangunahing bahay. Nagmamadali niyang hinayla si Ruizu papunta sa sarili niyang bilya. Hindi nagtagal, narinig ko ang sigaw ng paghihirap ni Jackie mula sa kanyang bilya.
Kasunod nito, bitbit ng mga katulong ang iba-ibang gamit pampahinto ng dugo at pangligtas. Pabalik-balik sila sa kanyang vilya. Pawisan sa kaba si Butler Shaw. Tumakbo upang magulat sa amang kumakain pa. Ginoo masama ang nangyayari. Pinipilit ng batang amo Jackie na saktan ang sarili. Sinaksapan niya ang sariling tiyan. Ano? Biglang tumayo ang ama at hinampas ang mesa. Mabilis siyang naglakad palabas. Pagkalabas pa lang ng pangunahing bahay, ay nasalubong niya si Jackie na parang walang nangyari. Nang makita ng ama ang dugong bumabalot sa kanya, agad niyang tinanong si Jackie nang may pag-aalala. Ayos ka lang ba? Paayos lang ako. Sinubukan ko lang kanina kung gaano talaga kagaling si Ruizu. Sinuri ng ama gamit ang kanyang titig. Si Ruizu na nakatayo sa tabi ni Jackie. Sa kanya ipinaliwanag ng banayad ang boses. Siya ay mula sa lahing Sirena, ang pinakamagaling na manggagamot sa kanilang henerasyon. Ang kanyang mga luha ay may napakalakas na kakayahang magpagaling. Kaya pa nitong bumuhay ng patay. Kahit gaano kalubha ang sugat ay kayang gumaling agad. May ganito kang kakayahan. Agad nagbago ang tingin ng ama kay Ruizu. Dahil ang pamilya Ma ay nasa negosyo ng armas. Palaging humaharap sa madilim at maliwanag na mundo. Ang masugatan sa panganib ay pangkaraniwan lang. Ngayon na nandito si Ruizu, hindi lang niya mapoprotektahan si Jackie. Makakatulong pa siya sa iba sa pamilya Ma. Punong-puno ng pagmamataas ang mukha ni Jackie. Pamatagal ko nang sinabi sa'yo. Hindi kailanman mali ang pinili ko. Hindi lang alam kung magagamit ba ng maayos ng kuya ang White Wolf na napakaganda ng pundasyon. Kung kaya ba niyang pakanabangan ito. Habang nagsasalita sila ay sabay na tumingin sa akin ang mag-ama. Dahil biglaan ang nangyari kanina, halos lahat ng kasambahay ay tumakbo papunta kay Jackie. Mabilis na umalis ang ama, at si Luoxi ay nagtatampo at matigas ang ulo. Ayaw niyang tulungan akong itulak ang wheelchair. Wala akong nagawa kundi ako mismo ang umalalay sa wheelchair palabas ng pangunahing bahay. Matagal pa bago ko siya naabutan. Kung ikukumpara sa tuwang-tuwang si Jackie, mas lalo akong mukhang kawawa bilang isang pilay na walang nag-aasikaso. Tiningnan ako ng ama sa kalagayan kong ito, at sumangot ng malamig. Anak ng pamilya Ma pero hindi man lang makontrol ang isang babae. Masayang masaya si Jackie na makita akong pinapagalitan. May paawang anyo pa na kunwari ay nag-aalala para sa akin. Pa, hindi rin naman gusto ng kuya na mangyari ito. Bigyan mo pa siya ng kaunting panahon. Nagkunwari silang mapagmahal na mag-ama. At iniwan ako sa lugar habang naglalakad palayo. Tanging si Ruizu na sumusunod kay Jackie. Nang dumaan sa tabi ko, palihim niya akong sinulyapan. Bagamat pilit niyang inaanyong mahina at inosenteng tupa ang sarili. Isang tingin pa lang ay nakita ko na ang bangis sa kanyang mga mata. Mas naging maayos ang takbo ng mga pangyayari kaysa sa inaasahan ko. Sa nakaraang buhay natuklasan ko ang malakas na kakayahan sa pagdaling ni Ruizu. Isang buwan matapos sa isang transaksyon ng armas. Isang matagal ng kliyente ang kabilang panig. Hindi sana dapat magkaproblema, ngunit bigla silang nagtangkang magtaksil. Naka-wheelchair ako kaya wala akong takas. Wala akong nagawa kundi panoorin ang punyal na bumaon sa aking tiyan. Akala ko noon ay tiyak na akong mamamatay. Hindi ko inaasahan na biglang umiyak ng malakas si Ruizu. Habang umiiyak ay umaawit, at ang kanyang mga luha ay pamatak sa aking sugat. Unti-unting gumaling ang laman at dugo. Ang kaaya-ayang awit na iyon ay nagpagan pa ng lahat ng sakit sa katawan ko. Kalaunan ay nagising ako sa mansyon ng pamilya Ma, sa kama ng sarili kong bakuran. Sinabi sa akin ni Ruizu na siya ang nagligtas sa akin gamit ang medisina ng lahing Sirena. Kasabay nito ay handa rin siyang magturo ng isang lihim na teknik ng lahing Sirena. Kapag ginamit ito, hindi lang gagaling ang aking mga binti, magkakaroon pa ako ng pangangatawang kapantay ng mga beastman. Sa nakaraang buhay nang marinig kong makakaalis ako sa pagiging pilay, agad akong pumayag na gawin ni Ruizu ang ritual. Kalaunan ay himalang bumalik ang aking kalusugan, at naging napakalakas ng aking katawan. Lubos na nagulat at natuwa ang ama sa aking pagbabago. Dagdag pa nalikas na akong matalino. At matapos ang ilang galaw, unti-unti kong binawi ang mga kapangyarihang inagaw ni Jackie sa akin sa loob ng maraming taon. Ngunit ang lahat ng aking pagsisikap ay tuluyang nawasak sa kamay ni Ruizu. Ang tinatawag niyang teknik na nagpapalakas sa tao ay isang ganap na panlilinlang. Kapalit nito ang dugo at buhay. Sa ilalim ng kanyang mga plano, sa loob ng kalahating taon, mabubulok ang buong katawan ko, at sisubog hanggang mamatay, at walang kahit anong ebidensyang magpapatunay na siya ang may gawa. At ang ganitong teknik na nakamamatay, ay kusa pang ipinilit ni Jackie na ipagamit kay Ruizu. Unang araw pa lang nang maiuwi siya sa pamilya Ma, ay sabik na siyang naghahanap ng kamatayan. Jackie, dahil kusa mong ibinibigay ang posisyon ng pinuno ng pamilya, hindi na ako magdadalawang isip. Hintayin mo ang balitang bigla mong pagkamatay.
Pagkalipas ng kalahating buwan, araw ng kaarawan ng ama, inimbitahan ang lahat ng mga kasosyo sa negosyo na magtipon sa pamilya Ma. Sa loob ng kalahating buwang ito,